nabigyan kami ng chance and sa tiwala ng Viva. And of course, we dedicate this to Yana Loves You. You know, she may be have passed on, but her book lives on. So very meaningful sa amin itong ginagawa namin project. And working with Ren, yeah, first time. Actually, nung first time ko pa lang siyang ma-meet, everything just parang andali. Parang naging smooth lahat yung takbo ng friendship namin. And I got to know her. And yeah, I'm so excited to work with her. She's so talented and sobrang passionate na sa ginagawa niya. Pati ako nahawa sa passion niya. And which is good kasi alam kong maghihilaan kami pataas. Ako po, sobra po akong kinakabahan talaga. As in last year pa. Actually, September pa lang. Alam ko na po. Sobra po ako nagpapasalamat sa mga boss dahil pinagkatiwala po nila sa akin to. And of course, sa lahat po ng mga tao, sa mga supporters, sa mga araw-araw nagko-comment na si Amy, dapat si Ren. Ang laki pong tulong nun. Kasi actually, dun po sila nag-base sa inyo po. Nag-base sila sa kung sino pipiliin nila, sa kung anong sinasabi ng mga tao. Nakinig po talaga ang Viva sa inyong lahat. So maraming salamat po. And of course, super excited. Mas nangingiba po yung excitement kaysa kaba. And here we go. Working with Joseph Ren for the first time, kumusta? Actually po, nung meet and greet namin, nagulat din po ako na hindi po ako ganun kanahirapan na mag-connect sa kanya. Kasi lahat po talaga napansin na parang, first time ba talagang magkakilala? Bakit ang close ko agad? Parang ganun po. Kasi iba yung pakiramdam kapag magaan yung aura and energy ng isang tao. And na-feel ko po yun kay Joseph. So hindi po ako nahirapan. And I guess makakatulong po yun sa magiging rapport and connection namin on screen na I think nag-work naman po. So we're so excited and marami kayong dapat abangan. I'm telling you guys, marami kayong dapat abangan. We're so excited. Thank you. Ayun, salamat and congratulations, guys. Thank you po. Thank you so much. And moving on to the Daily Tribune, let's hear from Jeff Fernando. Hello po. First question is for Direk. Ayun. Question natin is since nag-pass on na si Yana, paano pag may adjustment sa scene or may idadagdag na scene or totally naging faithful kayo dun sa book, paano naging proseso dahil nakalock in na ba agad dapat or faithful dapat sa lahat ng sinulat? As much as possible po, naging faithful kami dun sa libro, sa novel, sa sinulat ni Miss Yana kasi minahal na talaga siya ng maraming fans eh. And dun pa lang, nung binasa pa lang namin yung libro, talagang ma-in love ka na sa sinulat niya, sa storya. So wala na kami masyadong babaguhin pa. Kung ano yung minahal ng tao, ng fans, yun yung ibibigay and yun yung i-expect ng mga fans. Okay. Next question is for Ren and Joseph. Ayun, kita sa teaser yung angas na pinakita yung dalawa sa character. And at the same time, dapat diba para may charm and lovable sa audience. So kanino kayo kumuha ng peg or inspiration para dito? Back in inspiration, actually, I guess towards each other, because like I said, I'm really enjoying working with Ren. We talk so much. We talk about movies, performances, favorite actors, favorite movies, and yeah, we really get along. Kaya, every time we get a chance to work, to get an opportunity to work, talagang we maximize it and we don't take it for granted. Kaya, lumalabas talaga siya. Okay. Ren, pahabol na lang na question. Do you consider this a new chapter ng career mo? Parang fresh chapter na nagbubukas for you? Ayun, kina-consider mo ba ito na fresh chapter sa career mo? Siyempre po, as in, ang tagal ko pong nag-antay, ang tagal kong hinintay ito, ang dami ko na rin po napagdaanan, ang dami ko na nagawa. So parang, answered prayer po talaga siya. Parang mag-uumpisa talaga tong taon na to na parang
binigay talaga ni Lord kung ano yung matagal ko na pong ginugusto sa buhay ko. And of course, I'm so grateful at hindi po ako makakalimot sa mga taong tumulong sa akin at sa mga sumusuporta sa akin hanggang ngayon at mga naniniwala. And yun po, sa question niyo po kanina kung sino po yung mga naging peg namin, ako po nakatulong sa akin yung pagnood ko po ng isang Japanese series. Meron po akong pinanood ng Japanese series na medyo close dun sa kwento namin. And kakaiba po kasi si Amy mahirap actually maghanap ng kapeg niya. She's really one of a kind. So parang ako, nag-stick talaga ako sa kung ano yung nasa libro. And gumawa po ako ng sarili kong, kumbaga, identity talaga ni Amy. So, yun, binasa po talaga yung libro, cover to cover, twice. Ganun po sobrang gusto ko pong mabigay talaga sa mga tao kung ano po yung gusto nilang makita and kung ano po yung deserve nila. Okay, thank you and congratulations. Great stuff. Thank you so much. Now moving on to the Manila Bulletin, we have Robert Requentina. Hello, magandang gabi po. Okay, I would like to ask yung other cast, yung ibang members ng project. So, what makes you excited about being part of this project? All right, let's start from this side naman. Okay, from this side closest to me. Ito. Check, Yes, one, yes. two. Para sa akin po, Alamat RG, and behalf of Alamat, sobrang thankful po ako and grateful for giving this opportunity, lalo na kay Lord. Maraming salamat po. And ayun po, sobrang kinakabahan and gusto ko lang din gawin yung best ko for this project. And para, ayun, nasabi nila, para maipakita yung Jacob Lee na hinahanap nila. Hello everyone, my name is Maro Delgado, and yeah, this is actually my second time with the Viva One series, but this is one major role na binigay sa akin. So, sobrang exciting and sobrang thankful kasi in the past na ipapakita namin, well, #days, na ipapakita yung pagsayaw. Ngayon naman, may showcase namin yung, may showcase ko yung acting talent naman na meron. So, sobrang exciting and abangan nyo, sabi nga nila, sobrang daming exciting na kaabang-abang, kaya abangan nyo lahat yun. Hello po, I'm PJ and ay tulad din ng sinabi ni Joseph and Derek, sobrang meaningful po ng story na to, ng libro. And sobrang minahal siya ng napakadaming tao, kaya sobrang grateful ako mapasama sa isa sa mga cast. Lalo isa din sa yung ipo-portray kong character dito is Sebastian Luric and parang tumatak din siya sa isip ng mga readers kasi. And ayun, isa to sa mga major roles na napasama ako. And like Maru, pangalawang project ko to under Viva One. So ayun. And ako naman po si Kyoso and syempre thankful po ako dahil nagkaroon po kami ng major projects po ulit. And ayun, thankful po kami sa mga bosses po namin, sa director po namin, sa mga main cast po. And very excited po, syempre, different genre po. And ayun, abangan niyo po yung mga kaganapan po sa series na to. Ako po si Aaliyah. I play Sean Venice Perkins. I'm very excited because this is actually one of my very first relevant roles.